Tapos nung nabuntis ka niya, pinabayaan ka niya? Opo. Masakit sa puso na parang iniwan ka lang sa ere. Na sobrang sakit na di mo matanggap mo. So sa ngayon, taga-alaga ka, nandito ka lang lagi sa bahay. Opo. Anong sabi ng mama mo? Anong naramdaman mo nung ipinaampon yung kapatid mo para lang masuportahan ka? Ano po, masakit sa akin bilang kapatid ko kapal na. Ako po para masuportahan po nila. Sobrang sakit sa akin na ipinapon yung kapatid ko na dahil sa akin. Dahil sa akin pinapon yung kapatid ko. Anong mensahe mo dun sa nakabuntis sa'yo na iniwan ka? Mapapanood niya to. Sige, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Na gusto ko lang sabihin sa kanya, ano po, tignan niya ginawa niya sa aking dalawa, inikwa niya lang kami. Sige, kausapin mo siya, mapapanood niya to. Ano po, sobrang sakit sa amin na dalawa na iniwan mo kami. Nung wala lang paramdam kahit minsan. Sobrang sakit. Grabe, hirap po nung nabuntis po ako. Ako na lahat po nagdala maging ano po, ang sobrang sakit na po, ang bigat-bigat lahat nasa akin. Sobrang hirap po maging isang ina tapos maging ako. Lalo na, bata ka pa. Opo. Hindi ka pa masyadong maalam sa murang edad, 16. Ayun lang po. Sobrang bigat sa akin bilang maging ina tapos ako po. Mahirap. Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Opo. Mag-pray ka lang. Opo. Gawin mong inspirasyon ng iyong anak. Opo. No? Sa nanay mo naman, ano ang mensahe mo sa nanay mo? Kasi pangarap ka nilang maging nurse. Pinag-aaral ka nila. Pero biglang nagkaroon ng apo. Biglang nagkaroon ng, instead na ikaw lang, tapos biglang pati anak mo, responsibilidad nila. Siyempre, 16 years old ka pa lang. Wala kang hanap buhay ngayon. Paano ngayon yan? Malaking papasalamat ko po sa aking mama at papa kasi sila ang sumusuporta sa amin ngayon na mag-ina po. Okay. O, sige. Sige. Mapapanood ng nanay mo to. Sige, kunwari nandyan si nanay. Bilang pasasalamat, anong sasabihin mo kay nanay? Ma, salamat sa lahat ng binigay niyo sa amin at sumusuporta sa amin ngayon dahil iwan kami. Salamat kasi kayo lagang bumibili ng pangangailangan ng aking anak. Nang dahil sa akin, pinampun niyo po ang kapatid ko. Malaking tanaw na utang na loob ko po sa inyo. Saan nila pinaampon yung kapatid mo? Sa Mangaldan po. Wala na bang ibang paraan? Yun na lang talaga ang paraan na kailangang ipaampon? Opo. Kasi sobrang hirap naman ng buhay namin para dalawang sustentuhan po nila. Pag dalawang baby, Opo. anong naramdaman mo nung sinakripisyo ng nanay mo yung anak niya? Ano po, Diba? sobrang sakit sa akin po. Parang ano po, sobrang bigat-bigat ng puso ko po. Nung nalaman ko na ipapampun yung kapatid ko po. Yun po. Bilang sa maging kakapatid ko. Okay. Pero syempre siguro, kilala mo naman siguro yung magulang ng nakabuntis sa'yo. Opo. Kilala mo yung mga magulang nung nakabuntis sa'yo? Opo. Kilala ka rin nila? Opo. Alam din nila na nabuntis ka? Opo. Hindi ba sila nagparamdam sa apo nila?
Nung yung kakalabas namin sa ospital, nagparamdam sila. Tapos, ayun. Tapos nung tatay niya, ayaw, pumunta pa siya dito ng isang buwan niya to. Pero nung hindi na po. Yung tatay ng bata, Opo. hindi na rin nagsuporta sa bata. Hindi na rin po. Minsan, nagbibigay po sila ng diaper lang. Tapos gatas, ayun lang. Okay. Tapos wala na po. Ayaw niya na. Hindi kayo nag-uusap, hindi mo tinext, Po. wala kayong closure, Wala po. hindi ka nag-text sa kanya. Hindi po. Ba't hindi ka nag-text? Sabihin mo, oy, kung anong tawagan nyo. Yung anak mo, bigyan mo naman ng pambiling gatas or ano, hindi ka ba malang nagsabi? Hindi na po. Nakakaya na po. Kasi iniwan na po kami. Alangan, naabulit ko pa siya. Bago siya umalis, may sinabi siyang message sa'yo or nag-text siya, mangla ngayon, iwanan na kita, ganun. Wala. Paano mo nasabing iniwan ka niya? Baka naman nagtampo lang. Hindi po. Talagang ayaw niya. Gusto pa niya maging binata siguro. Sinabi niya sa'yo yan. Opo. Kasi dapat, minsan, kasi nangyari na yan. Lalo na sa mga edad ninyo, bata pa kayo. Dapat sinabi mo, ipapaalala mo rin minsan na paano yung sumpaan natin. Di ba? Opo. Hindi mo pinaalala sa kanya. Hindi po. Dapat pinaalala mo sa kanya yun. Hindi na dapat kinakahiya yan kasi may anak kayong dalawa. Ano't ano man ang mangyari, kahit i-deny niya yan, anak niyo yan, di ba? Iwan kami simula nung isang buwan niya, hindi na po siya pumunta dito kahit isa. Po. Okay, so paano yung ikot ng buhay mo? Basta andito ka lang lagi ngayon, araw-araw. Opo, taga-alaga, po. Dito lang para makatulong sa kanila. Trabaho gawaing bahay po. Oy, umiyak na. Oy, bakit? Nagutom na. Baka nagutom. Gwen, ano't ano man mangyari, magpakatatag ka lang, ha? Opo. Bata ka pa, marami pang pwedeng mangyari. Opo. O, ngayon, bigyan kita ng chance para manawagan dun sa lalaking nakabuntis sa'yo. Sige. Opo. Nanawagan ako sa lalaking nakabuntis po sa akin na sana makonsensya ka at sana tignan mo ginawa mo sa amin ng bata sa amin. Bigla mo kaming iniwan nang wala lang paramdam kahit isa. Sana makonsensya ka kahit man lang magkonsensya ka. Kahit suportahan lang sana yung anak nyo. Opo. Wala eh. Sana makonsensya ka. Wala kang utang na loob. Nangako ba siya sa'yo dati? Opo. Paano siya nanligaw sa'yo? Punta pa siya dito para magligo, tas ayun pala, wala po yung pangako niya. Wala yung pangako niya. Opo. Ilang taon ba siya? Kaedadan ko po. 16 din. Opo. Bata pa masyado, ano? Mga bata kasi kayo, mga mapupusok kayo. Opo. Hindi naman siguro nagkulang yung nanay tatay nyo para paalalahanan kayo. Opo. Okay, pero gaya ng sinabi ko sa'yo, Gwen, Opo. bata ka pa. Opo. Alagaan mo muna yung anak mo. Opo. Pag nakapaglakad na, Mag-aaral. mag-aaral ka ulit. Sana sa pangalawang pagkakataon, maging straight ka na. Opo. Ang ganda mo pa naman. May talent ka ba? Magluto lang. Magluto. Sige. May pag-asa pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Opo. Gawin mong inspirasyon yung anak mo. Opo. Okay? Tapos sa mga payo kong sa mga kabataan dyan na kagaya ko, huwag muna kayong mag-asawa ng maaga kasi mahirap ang magbuntis at kung iiwan kayo, sana kung mag-aasawa kayo yung
sa tama, hindi yung iiwan kayo. Kailangan sigurado. Opo. At saka kailangan tapusin talaga muna yung Pag-aaral. pag-aaral. Okay? Opo. Kasi, pag naging nanay ka na, Wala na. hirap na. Opo. Ha? Opo. Tsaka, mas maganda yung ini-enjoy ninyo yung pagkadalaga. Join po nila yung pagkadalaga at binata po nila bago sila pumasok sa sitwasyon na ganito. Kumusta naman kayo dito, Gwen, nung nakalipas na bagyo? Ano po, sobrang lalim ng baha. Umabot dito? Opo, tapos yung yero po namin natatanggal na, kaya ano po, lumikas na po kami. Lumikas kayo. Opo. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Nagtitinda lang po ng Na? isda. Isda. Opo. Tapos si nanay, Nag-extra nagtrabaho sa bayan. Ganun. ay yung mga iba mong kapatid. Wala po, nag-aaral pa po. Yung isa ko na kapatid, yung kuya ko, pero nagtrabaho para magsakripisyo po sa amin din dalawa. Sumuporta sa inyo. Opo. Ano sabi ng kapatid mo nung nabuntis ka? Ngayon, nagkaanak ka tapos hindi ka pinanagutan. Nagagalit po. Nagagalit sa amin ng nakabuntis sa akin, tas sa akin. Galit din sa'yo. Opo. Ano sinabi niya sa'yo nung kuya mo? Maaga daw ako nag-asawa pero iniwan din ako nang wala nang suporta. Tapos ngayon siya ang sumusuporta sa amin. Okay. Opo. Basta mag-pray ka lang. Opo. Paano kung sakasakali bumalik yung nakabuntis sa'yo, tatanggapin mo pa siya? Hindi na po. Bakit? Wala, iniwan niya kami. Walang tatanggapin ko pa. Iwan kami ulit, hindi wala lang din. Suporta na lang. Sa bagay, no? Opo. Okay, basta lahat kung ano man gagawin mo sa buhay mo, ngayon nagkamali ka, sana hindi na maulit. Opo. At saka payo ko sa'yo, bawat hakbang na iyong gagawin, Opo. mag-pray ka kay God para hindi ka magkamali. Opo. Lagi kang humingi ng basbas sa ating Panginoon. Magpipray ka lang, Lord, gabayan mo po ako sa bawat hakbang na gagawin ko. Bigyan mo ako ng sign na hindi na ako magkamaling muli. Ganun lagi. Kakausapin nyo lang lagi ang ating Panginoon. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin yung presensya ng Panginoon Opo. kung talagang kakausapin natin siya. Opo. Was na tumawag ka kay God, lagi kang tumatawag sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Hindi siya papayag para mapunta ka sa mali. Ha? Naintindihan mo? Opo. Dad. Lagi kang magpipray. Opo. Okay. So, bigyan kita ng pambiling gatas ng anak mo, ha? Bata talaga kayo. Nakakaawa mga kababayan, mga kabarangay, no? Itong bata na inilapit sa atin, nasabi nila 16 years old, at ito nga, narinig nyo yung kwento ng kanyang buhay. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, pagkaingatan natin ang ating mga anak, bantayan po natin. Parental guidance, sabi nga nila, huwag tayong magsawa paalalahanan dahil ang mga bata ngayon talagang mapupusok na po. Ngunit bilang magulang, kung ano nangyari sa ating mga anak, sa umpisa'y magagalit tayo pero hindi pa rin natin sila kayang tiisin. Sila pa rin ang magiging kawawa. Kaya sa mga anak, mag-isip din po kayo. Habang kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang, wag na wag po ninyong sayangin yung pagkakataon. Gaya ng nangyari kay Gwen. Gwen, ano ang naging aral sa'yo sa nangyari? Ano po, nabuntis po akong maaga tapos walang asawa po. Sobrang hirap at bigat at sakit bilang sa kanila mama ko na bigla akong nabuntis na may pangarap pa sa akin. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa'yo? Opo. Okay, pero walang kinalaman ang baby. Bata. Walang kinalaman ng bata. Opo. Kaya magpatuloy ka, ha? Opo. May anak ka na, walang dahilan para hindi ka magpatuloy. Opo. Okay, so tanggapin mo to, anak. No? 1, 2, 3, 4, 5,000. Opo. Sana makatulong. Opo. Malaking tulong na po ito pambili ng diaper at gatas niya po. Okay.
Sige. Sobrang salamat kasi dumating kayo sa akin. Thank you kay Lord. Thank you, Lord. Si God lang po ang may dahilan kung bakit kami naparating dito. Opo. No? Alam kong hindi mo ginusto. Hindi lang ikaw ang mag-isa gumawa yan. Opo. Alam kong may plan pa si God para sa inyo. Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At sana maging aral sa mga kabataan ang nangyari kay Gwen. Kumbaga mga kababayan, binidyo at ipinalabas namin ang kwento ng buhay ni Gwen para maging aral na hindi na gayahin ng mga kabataan. Dahil lalong-lalo na pag underage pa, talagang hirap, no? Wala pa sa tamang panahon. Kaya payo ng magulang lagi. No? Maraming salamat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man po kayo naroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po tayo. Thank you po. Gwen, i-upload namin tong video na to sa YouTube at Facebook. Okay lang? Okay lang po. Ayan. Maraming salamat mga kababayan sa mga kapanood ng videong ito. Huwag po kayong mag-alala. Ay naipaalam na rin po namin ito sa kanyang mga magulang. No? Alam po ng kanyang nanay at tatay. Maraming salamat and God bless po.